Is Karandang, siya po isang registered psychologist at CEO and founder po ng Karandang Institute for Mental Health Services. Good morning po sa inyo, Sir John. Si Xander po ito at si Angel. Hello, good morning sa ating lahat. Hi, Sander. Hello, Angel. Good morning. At maraming salamat din po sa pagpayag po sa ating panayam bagamat short notice tayo, no? Opo, maraming salamat po. Opo, Sir John, una po sa lahat, ano po ba ang inyong ginagawa po sa Karandang Institute for Mental Health Services? Ay, salamat. Ang Karandang Institute Mental Health Services is isang service provider that caters individuals with special needs and mental health concerns. So we do psychological consultation, psychotherapy, psychological assessment, neurodevelopmental assessment, at the same time talks and webinars as well, trainings as well. Opo. Meron ho ba kayong mga pasyente na dinala riyan na parang nagkaroon ng problema po psychologically dahil po sa social media? Halimbawa po na-bully o kaya po na-addict sa cellphone? Actually, marami. Halos lahat ng mga adolescent cases ko ay biktima ng cyberbullying. At the same time, meron din mga behavioral problems dahil nga hindi nila makontrol ng mga magulang yung paggamit o labis na paggamit ng gadget. Kaya medyo yung kanilang mindset hirap ng intindihan ng mga nanay at tatay nila. So meron din, hindi natin kaila. Sir John, ano po yung masasabi po ninyo dito po sa inihain pong panukalang batas itong si Senator Lacson na kung saan nais niya pong i-regulate ang paggamit po ng social media platform sa mga minor de edad? Well, to be honest, magandang hakbang yan para kahit papano, no, malaking bagay pa rin na matulungan yung ating mga kabataan na nahuhook sa social media. Uulitin ko walang masama sa social media kasi kahit ako, I use social media to influence others o to inspire others, no? Doon din ako nakakakuha ng mga ilang engagements tulad ito. Pero yung labis na paggamit kasi ng social media kay bata, kay matanda, hindi rin siya tama, no? Kumbaga lahat ng sobra masama. So yung panukala ni Senator Lacson na i-regulate, siguro mas maganda yon, to be honest, lalo na hindi na natin napipilter kung ano nakikita natin sa social media. Na para ba yung moral compass ng bata ngayon, mas wag mo mamasamain, pero tanggapin natin sa hindi, mas iba na ang tinuturo ng social media kaysa at mas pinapaniwalaan nila to kaysa sa aral at puro ng ating mga magulang. Marahil Ma'am Angel and Sir Sander, kayo'y pinanganak na wala pang social media. Opo. Ang halata tuloy edad na. Ang letra pa lang ho namin noon ay baybayin. Siguro yung 95% o 99.9% na inyong moral compass ngayon, kung ano meron kayo ngayon, ay galing yan sa inyong mga magulang, sa ating mga magulang. At napakaganda, kaya natin narating to dahil tayo ay nakikinig sa mga magulang natin. Pero wala rin masama rin sa social media kung gagamitin ito sa wasto tulad ng sa pag-aaral, everything, no? Ang dilemma lang kasi, yung too much exposure at yung content ng social media ngayon, lalo na sa mga ibang platform, dating app, everything, nakokorrupt na yung isipan ng mga bata na sa halip na bigyang halaga ang payo ng mga magulang, mas nakikinig sila doon na hindi naman minsan tama o akma sa ating kultura, sa ating moral values, no? Wala rin pinagkaiba yun ng panahon natin na TV lang ang ating media na merong parental guidance, di ba? Yung mga merong... Oo nga. Pag sinabi ng nanay natin na R18 yan, anak, hindi ka pwede. Pwede Bata manood, ka. yes. Oo. Pag parental guidance nung araw, katabi mo magulang mo kasi isang TV lang pinapanood nyo. Di ba? Yes. Ngayon, hindi na makokontrol. Hanggat madaling araw, marahil ang mga bata ngayon, mas tutok doon at the same time hindi na natin mapipilter. Ano ba itong mga pinaniniwalaan ng mga bata? Tulad na lang ng halimbawa, isang bata na gusto na sumama sa kanyang boyfriend sa edad na 13 anyos. Bakit? Dahil daw ang love ay wala raw sa edad. Okay? So, sabi ko, bakit anong wala sa edad? Kasi po, emotion po to, di ba? Valid po magmahal. Pero yung edad mo, bata pa. Isa po man nakukuha yan sa isang mga vlogger. Yung konsepto ng wala sa edad yung pag-ibig, marahil tama.
pero yung pag-intindi ng bata, marahil iba. Ano? So, ngayon, ang magulang naiyak kasi bakit gusto nawala yung anak niya dahil nakipagtana sa minor de edad din. So, ano na yung mangyayari dito? So, nandun na yung tumataas na yung teenage pregnancy kasi hindi nila alam na ine-educate na sila ng social media na maling paggamit or yung pakikipagtalik kung sa kani-kanino na lamang. Kaya nga siguro tumataas na rin yung HIV cases. No? At alarming yun para sa akin. Maraming masasabi nila, sinauna ako. Wala namang masama sa sinaunang, di ba? Mas maganda nga na balanse. Pero itong panukala siguro ni Senator Ping Lacson, pagmamalasakit din niya sa mga magulang o sa mga lolo tulad niya na kailangan isalba ang mga kabataan ngayon sa bingid ng paglaso ng kanilang murang kaisipan sa social, dulot na masamang epekto ng social media. Pero Sir John, paano natin to ibabangga doon sa katwiran na ilang mga mommies, mga nanay na kapag nagga-gadget, nagsa-cellphone yung kanilang mga anak, doon lang sila nagkakaroon ng time para maglaba, magluto, maligo, at gumawa ng kanilang trabaho? Totoo yan. Hindi natin maikaiilaya. Pero Sir Ma'am Angel and Sir Sander, nung araw naman na naglalaban nanay at tatay na ang mga magulang natin nagtatrabaho, meron tayong pagkakataon lumabas sa bahay para makipaglaro sa kapwa bata. Di ba? Yes. At wala namang masamang epekto. O kaya naman nagkakaroon tayo ng personal hobbies, no? Bakit hindi natin ituro sa bata ng ganon na hindi lang gadget ang pwedeng pagkaabalahan ng bata? Pwede rin pa rin natin ibalik yung dating sinauna na maging payak lang ng simpleng paglalaro, simpleng pagbabasa ng libro, simpleng panunood ng TV, or simpleng tumulong sa gawaing bahay para lang sa ganon yung merong tayong noon, hanggang ngayon naman na-apply pa rin natin, di ba? Magandang epekto pa rin sa atin. Wala naman nasayang ba yung nawala ba yung ating pagiging bata nung tayo ay naglalaro sa labas? Mas maganda nga yung ating na epekto sa atin di ba? Totoo. Siguro hindi lang gadget ang pwedeng pamalit para lang mayroong oras ang mga magulang. Susugan ko yan, Sir John, ha? Nung bata tayo, mahilig tayong magpatintero, di ba? Yung mga takbu-takbuhan. Manghuli ng gagamba o kaya ng salagubang. Ngayon ba yung mga bata, alam ba yung patintero, yung Chinese garter, yung tagu-taguan, di ba? Kaya, totoo yan. Pero kita mo, ala-ala lang natin sa atin yan. Baka sabi, panahon natin, mas state, kaya hindi na state. Pero we can create a lot of things. Like halimbawa, bakit halip na ang mga magulang ay busy sa pagtatrabaho sa bahay, bakit hindi nila, sige anak, wala kang magawa dyan, akin na yung gadget mo, tulungan mo ako maglaba. Para na sa ganun, paglaki niya, marunong maglaba. Tama. Diba? O kaya, anak, halika, tulungan mo ako dito mamalengke, sama mo ako mamalengke. Nang sa ganun, sa murang edad niya, alam na niya kung paano mamuhay mamalengke. Nang sa ganun, sa edad ng kanilang age of reasoning, so maging independent niyan, sooner or later, hindi siya mag-aasa sa AI kung how to cook adobo, how to buy kamatis, di ba? Where to buy kamatis. Diba? Parang, Sir John, parang sinasabi ho natin, yung bagong breed ng mga parents, hindi po kasing effective noong mga nauna sa atin, kasi po parang hinayaan po nilang kanilang mga anak na ma-addict po sa gadgets and social media. Hindi ko masasabing gano'n, no? Pero ang sinasabi ko lang, hindi lang siguro na iisip ng bagong breed ng parent na, siguro ito na yung kanyang way. Kasi nga, nakasanayan na ng bata, kada iyak, bigay ng gadget para tumahimik. So parang nawawalan lang yung ilan, hindi lahat, ng sense of authority, no? Doon sa kanilang mga anak. Kaya tuloy, kahit tumahimik, sige, bigyan ng gadget. Kaya pagtanda, actually, marami akong kaibigan na magulang ngayon, na kasidaran ko, Gen X, na sasabihin na, pare, bakit ganun ang anak ko? Hindi na ako nakausap. Bakit? Ano ba ginagawa mo? Nung nauso itong binibigay, para naman nahimik, nalilindi ako, bigay ko ng gadget. Tuloy, sabi ko, yan, sa edad na 10 taon, hindi ka nakakausapin na dapat naglalaro yan. Gadget ang katutok yan. At wag kang iiyak pagdating ng panahon na ang kanyang karelasyon ay galing din sa gadget. At huwag kang iiyak na lahat ng mga tinuro mo, mababaliwala dahil galing sa gadget.
So, binalaan ko yung kaibigan ko. So, medyo self-realization na rin nun para sa akin. Kasi hindi ko masasabing masama ang gadget. Opo. Lahat ng lahat ng sobra ay masama. Kasi panahon natin, ngayon, aminado ako, habang nakuha niyo ako sa social media, no? Makakabuti ba to? Para sa akin, nakabuti dahil ibabahagi ko yung aking simpleng kaalaman. Makakasama ba to? Oo, kasi napuwit ako kagabi. Nakapanood ng mga reels, di ba? Nakaka-addict kasi yan, Sir Mga John eh. drama-drama. Diba? Pag nag-scroll ka na, tuloy-tuloy ka na yan eh. Tuloy-tuloy na, pero deserve ko naman siguro manood ng reels. Pero syempre, ako, aminado ako bilang psychologist, nati-trigger din ako dahil sa mga napapanood ko. Di ba? So ako minsan, sa edad ko bang 47, hirap na rin akong makontrol. So much mo sa mga bata, di ba? Pero alam ko pa rin yung ano pa yung tama at mali. Di ba? Kasi nga, embedded na sa atin to. Paano yung mga batang very weak pa yung kanilang moral compass? Kasi naalala ko isang pasyente ko lang na galit siya sa magulang kasi hindi raw siya binigyan ng gadget. Kaya sinaktan niya yung sarili niya. Sabi ko, bakit? Magkano ba gadget? Magkano ba gusto mo? Sabi niya, mahigit 10,000 lang na hiningi ko eh. Magkano ba baon mo? 100. Bakit hindi mo pag-ipunan? Oo nga. Bakit hindi mo pag-ipunan? Ba't yung gagal sa nanay mo, tatatay mo, hindi ka bilhin ng gadget? At the back of my mind, oo nga, tama, yung sagot. Pero hindi, ang akin lang, binibigyan ko sila ng delayed gratification kasi once na naipon na yung 10,000 pambili ng gadget, maiisip niya, ay sandali, may mahalaga pa akong bibili. Di ba pag delayed gratification, nawawala yung cravings mo sa isang bagay? Tama. So, tumataas yung, mas naiintindihan mo yung needs mo kaysa sa wants. Di ba? So, magandang aral din yan kasi aminado ako sa mga pamangkin ko. Pag humihingi sila na pambili something, 50-50 kami. Magkano pera mo dyan? Sige, dadagdagan ko. Pang sa gano'n, meron din sense of value. Correct. Yung kanyang at may pinaghihirapan sila. Hindi pwede bigay ng bigay. Sir John, ilang taon ba dapat sa bata na para bigyan ng gadget? Kasi kung hindi ako nagkakamali, alam ko yung si Marian tsaka si Dingdong Dantes, yung anak nila walang gadget. Kahit na nagdadalaga na yung panganay nila, hindi nila binibigyan ng gadget kasi nga nakita nila yung negatibong epekto nito sa mga bata. Okay. Kung yun ang pamantayan ni Ma'am Marian at Sir Dingdong, yun po ba yung tinutukoy niyo? Tama po, no? Opo. Magandang gawin natin ganun na lang yung ating ganun ating baseline, no? Hangga't maaari wag ibigyan. Pwedeng bigyan kung kakagamitin sa school, halimbawa for online classes, di ba? Walang problema. Pero magulang pa rin na magkocontrol, may hawak ng gadget. Diba? Kumbaga po. Hindi na lang ganito, isang gadget sa gadget ng nanay, o sige, bigyan mo yung gadget ng anak mo, pero after sa asynchronous class, nakasurrender. Parang lang din yan discipline lang din yan Magandang dulot yan. Magandang baseline yun na si Marian na nakita niya yung magsamang epekto kahit nagdadalaga na, okay yun. Diba? Or Sir John, yung may screen time lang. Yeah, may screen time lang. Actually, meron tayong 24 hours in a day. Ang screen time para sa akin sa edad ng mga bata, at least 30 to 1 hour a day. Kung ako na masusunod. Opo. Kung hindi kaya 3 hours, pero 1 hour in the morning, 1 hour in the afternoon, and 1 hour in the evening, siguro pwede na yon. Hindi yung 3 hours straight. Diba? Sakit sa ulo nun. Diba po? Yung ganun lang naman po kasimple yon. Kasi aminin natin sa hindi makukulang. At sana kapag screen time ng bata, hindi umaalis sa magulang. Lagi nasa tabi. Para nasa screen yung pinapanood niya, di ba? Or sumisilip from time to time. Kasi parang nung araw yan yung nagiging addicted ang mga tao sa TV. So, ang ginagawa ko, sasabi ko, lahat ng TV nasa loob ng kwarto. Para nakikita ng magulang kung ano napapanood. Diba? So, isang TV sa isang household. Ngayon, dumami ng TV. Nawala na yung TV, nahook sa gadget. Para cellphone na. Ang nangyayari sa mga magulang, kawawa ang anak ko na paghuhuli sa panahon. Para sa akin kung walang gadget? Marami akong kilalang celebrity na wala rin mga gadget sa mga anak nila. Correct. Sa exposure ko dito sa industry na, at I admire them na doon sila mismo
sila mismo nakaka-relate, no, na hindi maganda ang epekto ng gadget kasi yung moral compass nawawala, yung values. Opo. Sir, bilang isang psychologist, ano po yung pinaka-worst case na na-handle nyo po na isang bata o menor de edad na na-addict sa kanyang gadget? Okay. Ang pinaka-worst performance ng academic, ayaw na pumasok. Ayaw na pumasok. At doon na-bully, nagkaroon ng post-traumatic stress disorder. Yung ginagawa ko ngayong report, bago kayo tumawag, nagsusunod ako ng psychological report. She was bullied sa social media. At the same time, ayaw niya pumasok dahil gumagamit siya ng maraming account, no? So, nabullied siya. So, akala niya, yung paggamit ng dami account, makakatulong para hindi sa makiano. Pero at the end pala, nakilala siya, tapos sumama ang loob niya, ayun na pumasok, nagkaroon ng traumatic experience. So, yun ang epekto. Nagulat yung magulang. Alam niya, isa lang yung account ng anak niya. Yung pala, sa mga dami account, doon pala siya nabubuli at gumagamit na rin siya ng ibang pamamaraan. Pero ang epekto sa kanya yung kahit ibang pangalan ng account, siya pa rin yun, doon siya nahihirapan, no? And then when I asked the parent to get their cellphone, nakita nila na maraming account talaga yung bata, multiple accounts, different names, different passwords. Ang hirap din malaman, no? Ano mga bata ngayon? Napaka-sharp na memory pagdating sa password, hindi katulad natin. Oo, sir. Sinusulat pa. Saka isa lang yung password sa lahat ng account. Isa yung password mo sa online mo, sa email mo, sa social media mo, isa lang. Sa mga bata, ko, ang gagaling nila saka ang haba ng password nila. Sir, bilib ako sa mga bata talaga. Correct. Kasi sila ay digitally natives, di ba? Digital natives. Oo, pinanganak na sila na talagang aware na sila doon sa ganong sitwasyon. Unlike us, na talagang isang password doon. At mahirapan pa, nakatago pa yung password natin, nakalista pa yan sa wallet natin. Alam mo yan. Same. Sir John, baka mawala. baka malimot kung sakali po na kayo po ay kukonsultahin po ng Kongreso o ng Senado habang binabalangkas po itong batas na ito, anong edad po dapat ipagbawal ang social media? As in 17 strictly o baka pwedeng 15, 13? Kayo po ang makakasagot. Ako, personally, 16 and below o 17 and below. Kasi kung sinasabi natin minor de edad, yung mababa sa minor de edad. Yung minor de edad, di ba? 17, pababa. Oo, pababa. Kasi yun ang gusto nilang ipanukala di ba? Para at least walang question. Bakit yung 17 minor de edad pero pwede. Pag ako 16, hindi pa pwede. Di ba? Kasi ako, gusto ko mabasahin din yung epekto ng mga batas sa ibang bansa na pinagbatayan nito na kung ano yung epekto. Mukhang maganda. Kasi yung kaibigan, pinsan ko sa Australia, sabi, alam mo, Tuya, wala dito mga gadget sa mga bata. Kung meron man, ginagamit sa school. So, mukhang maganda. I mean, I cannot speak na maganda, no? Kasi para sa akin, hindi man ako immersed doon. Bakit hindi gawin natin yun? Kasi wala namang masama Walang masama kung mga magulang din na magtuturo ng anak. Kailangan ang gamit natin social media, ako lang may hawak ha. Ako magulang mo Ako, dapat magulang pa rin masunod. Correct. Kaya nga magulang, may gulang, may edad, may sapat na karanasan. Nangyayari, parang ang mga nanay at tatay, kaka-computer mo yan, pagagalitan mo. Kaka-cellphone mo yan kaka-cellphone mo yan. Nagsasalita na lang tayo sa pader. At the end of the day, sasabihin ng mga kabataan na i-invalidate sila. Hindi mo kasi naiintindihan. Tapos nagiging history major tayo. Nung panahon namin, walang... kasi nga, nasanay na sila sa sistema na hinayaan mo sila, kaya mahirap na sila mag-adjust. Why not? From the very start na pumasok na sa school, 5 years old, no gadget, o 2 years old, umiiyak talaga ako pag nakakakita ako ng mga batang kumakain sa restaurant, tapos naka-gadget, tapos hindi nag-uusap ng mga magulang. So parang nakakalungkot tingnan. Kaya kabilib ako sa isang restaurant na bawal mag-cellphone. Ay, oo. Dapat naman talaga kasi, di ba, parang ang awkward naman, magkakaharap kayo. Pero hindi kayo nag-uusap. Puro dot sa cellphone, di ba? Oo. Actually, yun na lang yung aking
screen break yung, alam ba, magkakape tayo. Aaminin ko sa'yo, pag nagkape tayo, nakabalik ka yung cellphone ko. Kasi ang mindset ko, baka mamaya, pag ginamit ko yung cellphone ko, bayaran ko yung bill natin. Ayoko. Parang ganun yung mindset. So, at the same time, I want to savor the moment na hindi na may babalik yung moment na nagkwentuhan tayo sa kape, tapos magkakape pa tayo, tapos mahawak ko yung cellphone ko. Diba? Tama yan. Parang sayang yung moment. So much mo sa mga bata na punta kayo sa restaurant ngayon. My goodness, I'm not judging the parent, pero I'm so sad na makita ko yung mga parent wala nang control sa mga anak nila na parang sasabihin ng magulang sa loob na lang siguro na lumabas pa tayo kung wala rin pala akong kausap. Totoo yan. Diba? Kasi busy sila sa kapapanood, kadudot-dot, minsan nga nakaupo na lang, nagugulat ka, nagsasayaw-sayaw pa, o pala, nagtitiktok. Correct. Kaya nga, sana may balik yung playground, yung katulad na pinapakita natin ngayon, di ba? Na lahat ng barangay, ako nung batang Maynila ako, bawat distrito ng barangay, may Paraisong Maynila, na doon kami naglalaro, playground. Kasi pag ang bata may playground, wala ko nakitang bata nag-slide na may hawak na cellphone. Correct, tama. Tama naman. Bibitawan niya talaga yan, di ba? Bibitawan niya. At look, kapag ang bata masyadong palaro, sa palaruan ngayon, makikita mo yung authentic joy, makikita mo yung bata, hindi siya depressive, ang dating masaya siya kasi meron sa new friends at totoo yung kausap niya. Kaya nga pag nasa mall ako, nakikita ko yung mga bata, merong di ba mga playground doon? Oo, nalulungkot ako kasi 10% lang yung siguro ang bata nasa mall na nandun doon. Tapos the rest may hawak na gadget. Di ba? Correct. Siguro nga, ang panukala rin naman sana ng ibang local officials maglaan ng playground pa rin o kaya palaruan, no? Kasi ako aminado ako ang aking is 4:30 rule. 4:30 is kung nagtuturo ako ng 3 hanggang 4 o'clock, 4:30 hanggang pauwian maglaro mga bata. Ang sarap makita ng bata naglalaro. Yung panahon natin na pag walang arte sa katawan. Asim-asim mo na uuwi, di ba? Tapos meron kang kwintas na itim. Correct. Kasi excited tayo makita yung mga kalaro natin sa following days. Lalo pag Saturday morning, di ba? Ang aga mong gigising para makipaglaro. Precisely, kahit amoy araw ka. Asim-asim mo. Tapos pag nagdalaga ka na, naalala mo siguro yung slam book mo, Dear Joe, di ba? Oh my God, yes! Dear Diary. Di ba? Mara Clara ba yan? Nakakamiss. Alam ko si tito-tita, no? Pero that's the reality. I'm not saying that our generation is perfect, but look at our relationship with our friends, di ba? We look at our relations with our families. Intact pa rin, connected pa rin, emotionally connected. And hindi tayo virtually connected sa kanila. No? Although, dahil sa pandemic, kailangan natin gamitin yung muna social media, wala nang pandemic, so why not to talk to them in real person, diba? In real time, diba? Hawakan mo, kamayan mo, usap kayo, walang gadget, face to face. Maghabulan kayo, maglaro kayo sa ilalim. Kagabi nga, di ba, lakas ang ulan? Opo. Nagdadrive ako, hindi ko binubusinahan yung mga batang naglalaro sa Santa Mesa sa ulan. Naghahabulan. Kasi para sa akin, it's a moment lang na ini-enjoy nila yung ulan. Di ba? So sabi ko, bakit itong mga bata dito sa Santa Mesa nag-enjoy sa laki ng ulan? Pero sabi ko, siguro ito yung mga batang binabalikan lang nila yung ala-ala, no? Tinuro ng mga magulang. And I see them, yung smile nila, napaka-genuine, no? So sana ganun din na para kahit, ako, meron din impact kasi yung mga social media nagiging depressive na rin ang mga bata, nagiging anxious dahil sa sobrang damit sa social media. Dahil nga may mga triggering content na hindi maganda rin sa mental health. Yun lang naman. Tsaka parang nagiging yung yung attention span umiikse, no? Yun napapansin ko sa mga kabataan ngayon, Sir John. Totoo po. Kahit naman ho tayo, di ba? Gumagamit ng social media, maya di tayo makapag-focus sa laptop kasi may nagre-ring, ang daming distraction. Umiksi na rin ang ating ating attention span. Totoo naman yun. Hindi lang sa bata. Pero ito yung nakikita natin, tayo mismo, mga matatanda, nakakaranas ng hindi magandang epekto, so much more sa mga bata. Pareho lang yan. Opo. At para naman, Sir John, dun sa mga naghahanap po ng tulong, no? Professional help.
Kasi kung halimbawa, eto na-addict na sa gadgets or nagkakaranas po ng depression, Sa etc. mga mami na nakikinig ngayon. Anxiety. Saan ho kayo pwedeng makontak po? Facebook ba? Number po? Baka meron po kayong contact details po, Sir John? Yeah, salamat pwede nyo kami i-follow sa Karandang Institute Mental Health Services Facebook page or pwede nyo rin kaming i-Viber sa 0995-423-3301. Yun po. Para magpa-schedule po no kung talaga pong kailangan na ng ano. Kahit po actually yung parang hindi ka pa sure kung kailangan mo ng psychological help. 'Di ba may exam po yun, sir, para po inyong malaman kung ito yung mga intervention na kailangan. Yes, hindi naman nangangahulugan na pag pumunta ka agad doon meron ka ng disorder, no? Opo. It is just a matter of parang how do we take good care of our physical health and oral health. So much more we also give priority sa ating mental health. Kasi it's another thing din na maging maayos ang ating well-being psychologically and emotionally. Opo. At maraming salamat po, Sir John. Napakahusay po ninyong magpaliwanag. Yes, As ang dami always. naming natutunan. Maraming salamat po. Salamat po. God bless us all. Yan po si Ginoong John Cadiz Karandang. Siya po isang registered psychologist at founder po ng Karandang